Samantala, grupo ng pork producers ipinanukala na unahin ang pagpapataw ng maximum SRP sa imported pork sa gitna ng pagsisikap na mapababa ang presyo ng karne ng baboy. Sa harap niya, ang DA, iniulat naman na nabawasan pa ang bilang ng mga barangay na may aktibong kaso ng ASF. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Unti-unti na nag-a-adjust sa mga retailers sa maximum suggested retail price na 380 pesos sa liempo at 350 pesos naman sa kasim. Sa Mega Q-Mart, 380 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng liempo habang 350 hanggang 370 naman sa kasim. 300 pesos naman ang sabit ulo na nasusunod naman sa patakaran ng DA. Pabor naman ng retailer sa paglalagay ng MSRP dahil mas magiging mabenta ang mga karning baboy sa masa dulot ng bumababang presyo nito. Pero hiling nila na ibaba pa ang presyo ng sabit ulo. Kailangan sabit ulo namin mga 270 para namin lahat ang ang kumita kami, pambayad ng pwesto, may simobrang pangkain man namin sa araw-araw. Simula nang ipatupad ito noong nakaraang linggo, nasa 20% ang compliance level sa pork retailers, ngunit 6 to 7% pa lang ang compliance level ng sabit ulo. Siniguro naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura na hindi sa producers ang ugat na mataas sa presyo ng baboy, ngunit posibleng sa biyahero. Muling magpupulong ang DA at mga pork industry players para pag-usapan kung paano papataasin ang compliance level sa maximum suggested retail price sa lokal na karning baboy. Mungkahi naman ng Pork Producers Federation of the Philippines na unahing patawan ng MSRP ang imported na karning baboy para mahatak ng market forces ang imported na karning baboy pababa ang presyo ng lokal. Bilang government intervention, pinaplansya na rin ng Food Terminal Incorporated ang direktang pagbili ng baboy at ibenta ito ng walang patong para sa mas abot kayang presyo ng karning baboy. Samantala, ayon pa sa Pork Producers Federation of the Philippines na dapat nabakunahan na kontra ASF ang mga baboy habang tag-araw dahil maaaring tumaas muli ang kaso nito sa tag-ulan kapag hindi pa nabakunahan. At sana itong April 1, pinangako nila sa Quinta Committee na magkakaroon tayo ng commercial use ng vaccine sa ASF. Sana tuparin nila yan dahil yan lamang ang makakapagpaganda ng takbo ng pagbababuyan dahil hindi natatamaan ng ASF ang ating mga alagang baboy. Bumaba pa ang bilang ng mga barangay na apektado ng African swine fever. Batay sa ulat ng DA Bureau of Animal Industry as of February 28, mula sa 68, bumaba na sa 66 ang mga barangay na nasa red zones o yung may mga aktibo pa rin kaso ng ASF. Malaking bahagi niya nito ay nasa Central Luzon, partikular sa Bohol, habang sa Virac, Catanduanes naman ay may pinakamaraming red zones na nasa 8 barangay. Sa ngayon ay puspusan ng ipinapatupad na mahigpit na border checkpoint sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya na sinasabayan din ng government-controlled vaccination at repopulation efforts. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.